Iran Supreme Leader, Ayatollah Ali Khamenei. Tinuldukan ng buhay na magkasanib na puwersa ng Israel at Amerika. Kinumpirma ng dalawang bansa ang pagkawala ng buhay ng diktador na si Ayatollah Khamenei sa loob ng kanyang opisina sa magkasanib na pagpapakawala ng mga airstrike sa kanyang pinagtataguan. Tinawag na Operation Epic Fury ang isinagawang pag-atake ng Amerika at Israel sa rehimeng Khamenei para tapusin ang 4 na dekadang paghahari ng nasabing diktador sa Iran. Ipinakita ng dalawang magkasanggang bansa sa buong mundo kung paano sila magtrabaho sa pagpapakawala ng mga nagliliparang mga missiles, saan mang parte ng Iran kung saan target nito ang mga asset ng Revolutionary Guard ng Iran at mga pasilidad kung saan kinumpirmang mga military compound at ilan pang mga base, kung saan nandun ang mga hinihinala nilang mga kalaban. Nitong nagdaang mga araw tinarget ng rehimeng Khamenei ang mga military bases ng Amerika saan mang parte ng Middle East, tulad ng Bahrain, UAE, Kuwait, Qatar, at Dubai, kalalong sumiklab ang kaguluhan sa gitnang silangan. Nagpakita ang dalawang bansa ng lakas at puwersa sa pamamagitan pa lang ng air asset nila, na parabang nagbibigay na rin ng warning sa buong mundo na superior sila pagdating sa military capabilities. Sa pagsasagawa ng airstrike sa iba't ibang parte ng Iran, hindi siguradong maiiwasan na madaming casualties at mga civilian na posibleng madamay. Ayon sa report, may naitalang 200 na ang namatay at napakaraming mga gusali ang nasira sa pagsasagawa ng paglusob sa loob ng kabisera sa Iran. Itinuturing itong pinakamalaking pagsasagawa ng firepower ng Amerika sa kasaysayan. May 200 military jets na ginamit naman ang Israel sa nasabing operasyon. At sinasabing ito rin ang pinakamaraming combat jet ng Israel na pinakawalan sa kanyang kasaysayan. At nagtala ng mahigit sa 500 target ang matagumpay na tinamaan. Sa isinagawa naman ng Iran na pag-atake sa mga kalapit na bansa sa Middle East, hindi nakaligtas ang kahit mga mamahalin at kilalang sikat na mga hotel at pasilidad ng bawat bansa. Na sa halip ay mga military bases ang target, ay sa ilang mga lugar at mga bahay ng sibilyan pumutok ang kanilang mga missiles. Matatandaan din na pinasabog ng Amerika ang mga nuclear facilities ng Iran, na sinasabing sobrang delikado sa mga kalapit na bansa kapag nagkaroon ang Iran ng sandatang nuklear. Pagkatapos ng pangyayaring iyon ay nakipagkasundo ang Amerika at Iran pa sa tigil na pagsasagawa ng sandatang nuklear. Pero sa kabila ng kanilang kasunduan ay nagpatuloy pa rin ang Iran sa paggawa at sa pagpapalakas ng mga sandatang mapaminsala. Kaya hindi na nagdalawang isip ang Pangulo ng Amerika na tuluyan ng disarmahan ang bansang Iran sa pamamagitan ng pagpapatuloy na pag-atake dito. My administration that this terrorist regime can never have a nuclear weapon. I'll say it again. They can never have a nuclear weapon. After that attack, we warned them never to resume their malicious pursuit of nuclear weapons, and we sought repeatedly to make a deal. We tried. They wanted to do it. They didn't want to do it. Again, they wanted to do it. They didn't want to do it. They didn't know what was happening. Nagpahayag din si Donald Trump sa mga Iranian na pagkatapos ng isinasagawang operasyon kontra sa rehimeng Khamenei, ay i-take over na ng mga mamamayan ng Iran ang kanilang bansa, at sa kanila talaga yon. At ibig sabihin ay hindi sa isang diktador. To the great proud people of Iran, bombs will be dropping everywhere. When we are finished, take over your government. It will be yours to take. Kapansin-pansin din, na kahit saan man dako ng mundo, ay makikitang nagsasaya ang mga tao, lalong-lalo na ang mga Iranian sa nangyari sa kanilang lider. Na ang ibig sabihin ay mas marami talaga ang ayaw sa pamumuno ng kanilang dating supreme leader. Kaya hindi lang sa loob ng bansang Iran mayroong mga nagsasaya. At nagdiriwang na animoy nakalaya ang kanilang bansa at ang kanilang sarili sa pagkakasakal sa kamay ng isang napakahigpit na diktador. For more video update, please subscribe, like and hit the notification bell.